Good morning, USA! Good afternoon, Canada! Magandang gabi, bayan! Ito ay programang kinatatakutan ng mga pastor. Para sa mga pastor, bola-bola! Kaya mga ka-angels, tayong lahat ay... Let's challenge the Bible! Para sa ating pong mga bali-balita, ay tawagin natin si Brother Louie Nalos. Para sa ating mga bali-balita, Brother Louie Nalos, pasok! Ito po ang mga bali-balita. Naging matagumpay po ang ating Rescue Bible Camp, The Empowered Heart, na naganap po yan sa Season Pangasinan. At ito po ang mga larawan na ating nakuha sa ating Rescue Bible Camp. Sinundan naman po yan ng Vacation Bible School, The Empowering Kids Through the Word of God, na naganap po yan sa Kadaklan, Baguio City. Ito po ang mga larawan na ating nakuha sa ating BBS. At ako po muli, si Louie Nalos na nag-aaral dito sa Restoration Bible School. Back to you, Captain Ish. Salamat, Brother Louie. At yan po ang ating mga bali-balita na kung saan philosopher ay katatapos lamang ng ating Rescue Bible Camp. Oh, At, 2016! Yes, at ano ba ang nangyari dyan sa ating Rescue Bible Camp philosopher? Abay, marami tayong nagawa dyan, mga kabsat. Unang-una, abay, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na mga speaking engagement para lang sa ganoon ay ma-empower ang ating mga kabataan na manatili sa ating Panginoon. At marami naman tayong mga prospects na umattend, mga kabsat. Sa katunayan, meron tayong 3 kapatid na nabautismuhan at nag-obey sa ating gospel, mga kapatid. At hindi lang yan, sa mga Christian na umattend, abay, sila po ay na-empower na talaga sapagkat, alam mo, nakita ko sa kanilang mga mukha nung nag-i-speak yung mga speaker natin, guest speakers natin, talagang na makita mo na sila ay na-empower ng salita ng Diyos. Abay, ang unang expected ko dito 70 lamang yung darating, pero abay, lumagpas, umaapaw pa, kabsat. Meron tayong 111 attendance, mga kapatid, all over the Luzon. Sapagkat mga youth na dumating galing ng humabol, galing ng Ilocos, galing ng La Union, galing ng Pangasinan, galing ng Tarlac, galing ng Baguio. Abay, parang nakita ko kung saan-saan nang galing itong mga ito, Pero dito sila nagkita-kita at na-empower ng salita ng Diyos. At pagkatapos po niyan, mga kabsat, na ating pong na nagawa about dito sa Rescue Bible Camp, ay sinundan naman po yan ng ating Vacation Bible School. At yun nga ay ginanap po yan dyan naman sa area ng Kadaklan. Dito lamang po yan sa Baguio City. Kaya, philosopher, ay pagkakataon natin ito na pasalamatan yung ating mga sponsors, yung ating mga tumulong sa Rescue Bible Camp. Ayan, dahil kung wala po kayo, mga kabsat, hindi po ito magiging successful. Ayan, kaya nga naman, mga kabsat, kami po ay nagpapasalamat sa aming pong mga puso na kayo po ay tumulong dito po sa ating programa na ito para sa mga kabataan at para sa mga chikiting sa ating Vacation Bible School. Ayan, talagang marami tayong mga activities ngayong buwan na ito, mga kabsat. Ayan, pero pa tayong mga pending na mga activities. Ayan, sapagkat Father's Day naman na. Happy Father's Day po sa inyo, mga kabsat. Ayan, so ano bang natin sa mga fathers? Yes, so ano ba ang inyong paghahanda para sa mga magigiting at masisipag at lovable na mga tatay dyan? Yung muna nung dati, yung mga fathers dati binigyan ng mga singkamas noon malalaki yung singkamas. Oo. Ano kaya ngayon, kamote? Abay, siguro. Patatas naman. Patatas naman. Kailangan natin si chairman dyan. Ayan. So, yan po ang ating mga bali-balita, mga kapsat. Ayan. At para sa ating, alam mo ba? Abay, tawagin naman natin. Sino bang magbibigay ng alam mo ba? Aba, walang iba kundi si philosopher. Ayan. Thank you, Kapitan Islaw. At tayo po ay dadako sa ating pong alam mo ba?
At ako po ay nakikurious, siguro kayo rin ay nakikurious kung ano po ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi niyo na may tatanong, nung pong namatay ang ating Panginoong Hesukristo, at meron pong account doon sa Book of Matthew na ang kumuha ng bangkay ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi itong si Joseph ng Arimatheus. At yung ginawa niya doon sa bangkay ng ating Panginoon ay binalot niya ito ng linen according doon sa custom ng mga Hudyo. At ito po mga kabsat ay pinambalot niya doon sa katawan ng ating Panginoon at saka ito inilibing o itinago doon sa isang thumb or yung thumb ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po mga kabsat, allegedly noong 1800s ay meron pong isang lumabas na itong linen na ito na tinatawag na the Shroud of Turin. Na kung saan ito po mga kabsat, itong shroud na nakikita nyo na yan, ito daw po yung pinambalot according doon sa Book of Matthew na ito daw po yung ginamit na linen allegedly na pinambalot doon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung makita nyo mga kabsat, yan po yung negative na image na nakita nung iniskan itong Shroud of Turin na ito. At actually itong linen na ito ay riniregard as a holy object. Sapagkat ito nga po ay nakita nila na merong image na nakaano dito sa linen na ito. So makita po natin nagkaroon po ng mga tests kung totoo na ito ay hindi peke at lumabas na totoo nga na itong linen na ito ay ginamit na pinambalkot sa isang bangkay. Kaya lang kung kaninong bangkay hindi natin alam. You cannot prove it, mga kabsat, sapagkat wala naman tayong witness at wala naman tayong DNA ng ating Panginoong Hesukristo para mapatunayan na ito ang Shroud of Turin na ito ay ito nga yung tunay na ginamit, mga kabsat, na pinambalot doon sa bangkay ng ating Panginoon. Pero one thing is for sure, mga kabsat, na itong linen na ito ay tunay na pinangbalkot sa isang bangkay. Pero kung kaninong bangkay, hindi natin alam. At hanggang ngayon, mga kabsat, ay pinagtatalunan pa nito ng mga eksperto kung totoo nga na ito nga yung linen na ginamit. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mga kabsat, sasabihin ko po sa inyo ng tahasan na kung ito nga yung ginamit na linen ay hindi na ito papatagalin ng ating Panginoon. Kaya nga lahat ng mga artifacts ay nawala sapagkat ayaw ng ating Panginoon na sambahin itong mga objects na ito. Kaya nga po mga kabsat, hindi ako naniniwala na yung itong Shroud of Turin na ito ay ito talaga yung ginamit na linen na pinambalkot sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At yung image na yan na nakikita nyo, yan ngayon yung pinagbasihan doon sa mga image ng mga rebulto na ginagawa sa panahon natin ngayon. Kaya lang po mga kabsat, kung titignan natin at babalikan natin, sapagkat yung nakalagay doon sa image, na pinapakita nila sa pelikula, pinapakita nila doon sa mga carvings, doon sa mga wood carvings, doon sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila ay napakagwapo eh. At kung titignan natin, babalikan natin yung description ng ating Panginoong Hesukristo way back doon sa prophecy ni Prophet Isaiah, sa Isaiah chapter 53, verse 1 hanggang doon sa verse 4. At ito po yung kanyang sinasabi. Ayan, basahin po natin mga kabsat, sa Book of Isaiah. Ayan, buklatin nyo po ang inyong mga Bible at ilista nyo po ang bersikulo na ito. Ito po ang kanyang sinasabi sa American Standard Version. Ito po ang kanyang sinasabi. Isaiah chapter 53, verse 1 hanggang doon sa verse 4. Ito ang kanyang pagkabasa. Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord has been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrow, and acquainted with grief, and as one from whom men hide their face. He was despised, and we esteemed him not. Surely He has borne our griefs and carried our sorrow, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted.
dito po mga kapsat, yung prophecy regarding the coming of the Messiah. At makita po natin yung description ng kanyang itsura doon sa verse 2. Ang sabi po doon parang lumaki siya. Ang sabi doon, lumaki siya na parang isang halaman, isang puno na ang itsura daw niya ay parang tuyong puno, mga kapsat, o yung tuyong ground. Ano po ba itsura ng tuyong ground? Hindi ba maraming kulubot, maraming bitak? Ayan. So dito po mga kapsat, ang sabi dito yung description sa kanya, he has no beauty na ikaw ay maaakit sa kanya. Kaya nga po dito mga kabsat, kung pag-aaralan mong mabuti, sinasabi mismo ni Prophet Isaiah na ang ating Panginoong Hesukristo ay walang angking kagandahang pisikal. Yung kanyang beauty ay nandoon sa kanyang nasa inside yung kanyang inner beauty na tinatawag natin. So ito pong mga images na ito na ipinapakita, gwapo-gwapo Hindi ba tangos ang ilong, di ba? Ito yung ideal na gwapo talaga Pero kung ang description ng Isaiah chapter 53 verse 2 ay pangit. Ang sabi doon parang tuyong dahon or tuyong puno. At sabi doon, wala siyang beauty, wala siyang angkin na kagandahan. Pero makita mo mga kabsat, bakit ganoon yung mga ribulto nila ngayon? So pag-aaralan natin, itong Shroud of Turin na ito, hindi po ako naniniwala na ito po ay talaga at tunay na pinangbalot sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat lahat po ng artifacts, mga kabsat, way back doon sa 1st century, ay nawala lahat yan. Hindi ba kayo nagtataka? Nasaan na ngayon yung church in Ephesus? Nasaan na ngayon yung mga churches na na-describe during the 1st century Christians? Nawala na Nasaan na ngayon yung cup? O yung cup na kung saan uminom ang ating Panginoong Hesukristo. Nasaan na yung nails na ginamit na pinampako doon sa kamay at paa ng ating Panginoon? Wala na. Nasaan na yung spear na pinantusok doon sa kanya? Wala Itong mga bagay na ito, mga artifacts na ito, ay nawala. Sapagkat bakit? Ayaw kasi ng Diyos na sambahin natin ang mga bagay na ito at gusto niya, mga kabsat, na mag-focus tayo doon sa kanyang mga salita at mga pinag-uutos sa atin. At yan po yung dahilan kung bakit mga kabsat ipinagbabawal yung pagsamba sa mga graven images. At kasama yan mga kabsat doon sa 10 Commandments in the Old Testament at renew in the New Testament. Kaya wala tayong lusot mga kabsat na sabihin natin, "Uy, ano naman yan okay naman kasi sabi nung leader namin, okay, hindi pwede mga kabsat. We need to obey kung ano man po ang sinabi ng banal na salita ng Diyos. Whether ikaw man ay pare, whether ikaw man si pastor, whether ikaw man ay kung sino ka man, mga kabsat, we need to obey the words of our Lord Jesus Christ. At dito po mga kabsat, hindi niya sinabi, hindi niya pinag-utos sa atin na sambahin ang kanyang mga images na ito. Pinagbawal nga itong mga images na ito So, tignan natin, sino kaya yung gwapo? Kasi yung hinahanap nila bakit gwapo, maganda? Abay, hindi nyo ba alam mga kabsat na yan ang description ni Satanas? The bright and morning star na siya ay napakaganda. Hindi ba yan yung description ni Satanas, mga kabsat, bago siya mahulog dito sa lupa? Abay, you need to be careful kung ano yung sinasamba nyo. Baka yung maganda, yung gwapo na sinasamba nyo, baka yan yung image ni Satanas, hindi ang image ng ating Panginoon. Ayan po ang ating pong, alam mo ba? At back to you, Kapitan Islao. Para sa ating tampok na mga katanungan, tawagin po natin ay walang iba kundi si Brother Franz Imbat. Pasok! Maraming salamat, Captain Ish. At ngayon po, dako naman po tayo sa ating pong tampok na katanungan. At ito po ang tampok na katanungan ng ating pong isang listener. At ito po ang kanyang sinabi. Bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? At yan po ang kanya pong katanungan. Ay sasagutin po natin dito sa Let's Challenge the Bible. Back to you, Kapitan Islao. Maraming salamat, Brother Franz, sa katanungan na iyan at tayo po ay magbibigay ng solusyon patungkol po sa katanungan ng isang listeners po namin kung bakit daw
ay hindi pinapahintulutan ng Diyos na sambahin ang Diyos-Diyosan? O bakit pinagbawal ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? At yan ang ating tatalakayin sa ating programang Let's Challenge the Bible. Alright, so tatalakayin po natin itong katanungan na ito. At tayo nga po ay gumawa ng tatlong area po ito para po makita ng ating mga listeners ano po itong katanungan na ito at ano ba ang sinasabi kasi ng Biblia, ano po. At tutulukuyin po natin itong pagsamba nga sa Diyos-Diyusan at marami nga philosopher yung mga kababayan natin at hindi lamang mga kababayan natin around the world na talagang mayroong likas na kinikilala ang Diyos, na tao ang Diyos. Ayan. So, siguro ay papasukin muna natin si Sir Archangel ukol po dito at siya po ngayon ay kasama natin. Magandang gabi sa iyo, Sir Archangel. Alam mo, Ray, yung tanong na yan ay hindi masasagasaan ng mga pastor. Oo. Ang sasagasaan mo yan, mga pare. Hindi lang ang mga pare. Ayan. Pati yung mga deboto. Pati yung mga madre. Oo, pati mga madre. Masasagasaan mo yan. Oo, talaga yan. Oo. Maski dun sa previous na radio program natin, ay saan ang may-ari ng station ay mga Katoliko, Oo. nagagalit sila sa atin. Yan ang tanong. Oo. Kaya tayo pinalayas. Kaya tayo pinalayas. Oo. Ayan. Pero hindi mo pwedeng iwasan yung tanong na yan, Ray. Oo. Dahil isa yan sa pinakamalaking problema ng tao sa Oo. mundong ito. Hindi lamang sa mga Kristyanuhan, kung hindi doon sa mga taong naghahanap patungkol sa Diyos. Oo. At hanggang ngayon, ay ang kanilang sinasamba ay yung tinatawag nating Diyos-Diyosan o idolatry. This is the problem of idolatry. Yes. Even in America, ay nagiging problema din ito ng maraming tao. Not necessarily sa pagsamba doon sa object o sa picture, but ang minsan ng idol nila yung sarili nila o Oo. kaya yung mga ibang taong sinusundan nila. Or it Did could you get my point, Yes. philosopher sa Ray? Oo. It could be not Kasi naging only... materialistic na tong Amerika na ito eh. Oo. Na although maraming mga Christian denominations ang hindi na sumasamba sa idol, kaso ang pinalit naman ni Satan sa kanila yung pagsamba nila sa kanilang mga kakayanan, Oo. sa kanilang Mga mga materials. ina-idolize na mga tao. In that manner, parang idolatry na rin ito. At ito yung Yes. tatalakayin natin mamaya Oo. sa ating pag-uusap about idolatry. Oo. Ayan. So marami marami Batiin muna yung mga milyon-milyon nating mga listeners dyan at mga viewers ng programa natin sa MixLR at dito rin sa YouTube. Magandang umaga po dito sa Amerika at gabi naman dyan sa bandang Pilipinas at sa Hong Kong. Oo. Magandang panonood po sa inyong lahat at nawa ay may mapulot kayo. Alam ko may mapupulot kayong napaka-importante dito Oo. sa ating pag-usap about idolatry. Yes. Ayan. So, Ray, Yes. para maintindihan ito ng maraming mga nanonood sa atin, ay dapat talakayin muna natin kung ano yung nature ng idolatry. Ano ba tong idolatry na to? Oo. Ano yung masasabi natin na sinasabi ng Bible with regards to idolatry? So, ito yung una nating tatalakayin. Oo. Para maunawaan ng maraming tao, Mm. bakit ba idolatry ay nagiging problema sa atin? Oo. So, the nature of idolatry, first, we have to define, para we are all in the same page, philosopher, what is idolatry? Ang Yes. sabi ni Webster, ito daw yung excessive na pagsamba o excessive worship sa objects and even pictures. Diba? So, yan yung ibig sabihin ng idolatry. At alam natin, historically, philosopher, ikaw, nandiyan ka dyan sa area ng research, nung unang-unang panahon pa, hindi pa tayo pinanganganak, hindi pa pinapanganak yung lolo't lola natin. Siyempre. At hanggang doon sa pinakaunang generation, ay nagsimula na yung tinatawag nating idolatry. Yes. No? At makikita natin dito, ang bansang Israel was never exempted dito sa idolatry na to dahil sila mismo ay Naepektuhan. sumasamba Oo. sa mga Diyos-Diyosan ng mga kapitbahay nila. Oo. Oo. Hindi na maiwasan yan dito sa Pilipinas sapagkat yun nga yung pinakauna na naging religion nila dito.
na paganism, no? Sinasamba nila yung araw, sinasamba nila yung dagat, sinasamba nila yung mga bundok, sinasamba nila yung puno, sinasamba nila. So, anything na object na mysterious ay sinasamba nila, mga kapsat. So, wala tayong magagawa, sapagkat hindi nga nila nalalaman yung katotohanan. Sabi nga natin na yung simula pa lamang, mga kapsat, ay ito pong pagsamba sa Diyos-Diyosan ay rampant na. Kaya lang po sa panahon natin ngayon nag-iba lang ng itsura, sapagkat bakit? Yung sinasamba nila ngayon ay hindi na yung puno, hindi na yung araw, hindi na yung mga pero graven images na. Ayan. At yung sabi mo nga, Brother Ed, na nag-change na naman. Hindi na graven images, kung hindi ina-idolize na nila yung mga tao na nagkakaroon ng excessive na parang nagiging obsessed na sila sa mga bagay na ito. Kaya nga, meron akong nakakita na lahat ng mga pangalan ng mga artista dito sa Pilipinas ay kilala niya Ako nga di ko nga kilala yung mga artista kayo Di ba? So, even here sa America, philosopher, merong TV show dito na ang title nito ay American Idol. Maraming mga Pilipino ang lokong-loko rin dito sa programa na to. And that is also a form of idolatry. Dahil sobrang paghanga nila sa kakayanan ng tao. So, nag-evolve na itong idolatry. So, makikita natin dito sa pinag-uusapan natin about the nature of idolatry in its history. Abay, Ray, nag-evolve din pala to, Captain Islam. Diba? Nag-populate ng iba't ibang perspective ang tao with regards to idolatry. Dynamic ito At hindi nawala kada generation philosopher. Ang ginagawa ni Satanas ay pilit na pinapalitan ito. Remember yung pinag-aralan natin sa church history na ang idolatry nung araw sa loob ng Catholic Church ay just plain image na parang picture na emboss na nakalagay sa mga cathedral nila hanggang nauso yung mga rebulto, yung mga estatwa. Dati naka-emboss lang yung picture ng mga idols nila pero nag-evolve, nagkaroon ng rebulto, nagkaroon ng mga iba-ibang pictures hanggang sa naging work of art itong idols nila. At kung pupunta ka sa Manawag, Ray, kung saan ka nanggaling, makita mo dyan, iba't ibang uri ng semento, ng rebulto, ang makikita mo dyan na sinasamba ng tao. At hindi lamang yun, Sir Archangel, na doon sa sinasabi nyo, meron pang si Virgin Mary, sinasamba din. Di ba? At iba-ibang size. Ayan. May maliit at may malaki. At ito nga yung sinasabi mo, Sir Archangel, na nag-i-evolve, sapagkat buksan po natin yung Biblia natin at tignan natin yung sinasabi naman ng bagong tipan patungkol po dito po sa Colossians. Kasi sabi ni Sir Archangel kanina, nag-i-evolve At tumbukin nga natin itong sinasabi ngayon ng Colossians chapter 3 verse 5. Ayan. Isulat nyo po yan, mga kabsat. Colossians chapter 3 verse 5. At ano bang sinasabi niyan? Therefore, put to death your members which are of the earth, fornication, uncleanness, passions, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Ayan. So, tama yan, yung sinasabi natin dito sa about the nature, itong idolatry, historically, mga kabsat, ay iba't ibang panahon, ay iba't ibang klaseng form of idolatry ang nangyayari sa atin. Merong from the simplest idolatry hanggang to the complex na idolatry na meron tayo ngayon because of the pagdating ng internet, pagdating ng computer age. Maski sa computer, meron ng form of idolatry. Diba? Lalo na yung mga taong parang ang nagiging Diyos nila, yung computer nila o yung gadget nila. Alam mo yan, Captain Islam, may mga tao na enslaved na sa kanilang gadget, like yung cellphone. Pagising sa umaga, ang unang hinahawakan, cellphone. Bago matulog, cellphone. That is also a form of idolatry. Yes. At doon natin makikita na nag-i-evolve to, dynamic ito. Ginagamit ito ni Satan sa atin para tayo ay ma-enslave dito sa tinatawag na problema even in the New Testament about idolatry. Yes. At minsan, we are not aware about it. Hindi tayo
aware na tayo pala ay enslaved na sa form of idolatry ito. And I know yung mga viewers natin ay nakaka-relate dito. That's why itong laban natin, Captain Islaw, dinala na natin sa internet Tama. para lahat tayo aware na akala mo kahit Christian ka na, hindi ka sumasamba doon sa picture, sa object. Abay, this is also a form of idolatry kung ikaw ay anong tawag dito, enslaved na. Oo. Yung kinokontrol ka na ng mga gadgets mo. Oo. That is also a form of idolatry. Idolatry. Mm. Dahil minu-minuto, yan ang binibigyan mo ng pansin at nakakalimutan mo na meron kang Diyos na dapat mong bigyan ng reverence at bigyan ng pagsamba. Diba? Oo. So, yun yung unang punto natin about that nature. Mm. No? That idolatry is always evolving. Oo. Ito ay nagbabago. Paiba-iba ng anong tawag nito? Ng anyo Yes, ng idolatry. form. Kaya nga kung titignan din natin, Sir Archangel, yung origin kasi nito, ng pagsamba talaga sa Diyos-Diyosan na ito, if we remember in the Old Testament, doon sa panahon ni Laban, if you remember, yung ninakaw ni Rachel, yung gods ng tatay niya, at kinuha niya ito, di ba? Oo. At inilagay nga niya sa kanyang, Skirt. sa kanya, tapos inupuan niya ito. Tapos sabi niya, meron po akong menstruation. Di ba? Hinahanap sa kanya Di ba? Kaya nga sabi ni Jacob that time, ano ba kinagagalit mo? Wala naman akong ginawang kasalanan sa'yo. Pero sabi ni Laban hindi naman ako nagagalit dahil lumayas kayo Ang kinagagalit ko dinamay niyo yung Diyos ko, sabi niya Ninakaw nyo ang Diyos ko. So you see, Sa Mesopotamia area. matagal ng panahon na yan, Ray, Oo. At Yes. you can see that idols are even present during that time in the Old Testament. Habang, kukunti pa lang ang tao nung araw na yan. Oo. At maski yung si Laban, yung family niya, Mm. they are already keeping objects and they are worshiping these objects. Yes. No? So, yun yung punto natin na ayaw nating bitawan. No? Oo. That nag-i-evolve itong pagsamba ng Diyos-Diyosan na ito. Oo. Yan yung unang gusto kong dalhin sa inyo para maintindihan natin what is idolatry. Akala natin simple lang yung Idolatry. nananalangin ka sa Oo. sa bato o sa anumang bagay. These are simple forms of idolatry but complicated na ito ngayon mga kabsat. No? As the time goes by, maraming mga forms of idolatry that we are not even aware about. Oo. Yun yung una nating punto about that nature. So, yung susunod na gusto kong pag-usapan natin, itong idolatry, even historically, has deceived a lot of people. Marami ang Naloloko. nadideceive dito. Marami ang nalilinlang, nadadaya dito sa idolatry because this is essentially itong nagagawa ng idolatry sa atin, nadadaya tayo dito. No? Oo. It's been deceiving us, masquerading and then deceiving us. No? Katulad din sa panahon ng bansang Israel nung araw. Oo. They were deceived like this. Diba? So, idolatry in its nature is deceiving, mga kabsat. Lalo na, Sir. So, pag tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyusan, Ray, di ba, ay ang sabi nga dito ni Apostle Paul sa Acts chapter 17, nagiging ignorant tayo Oo. sa tunay na Diyos. Siguro, Diba? Sir, kahit yan, basahin natin yung sinabi niyo po, Basahin natin sa Book of Acts chapter 17. Start po natin ang verse 29 hanggang verse 30. Kasi magka-connect po yung dalawa na iyon. In Acts chapter 17, 17. verse 29 hanggang verse 30. At ganito ang pagkakasabi dito. For we are indeed his offspring, being the God's offspring, sabi niya, we ought not to think that the deity is like gold or silver or stone or representation by the art and imagination of man. Sa Tagalog po niyan, sabi niya, huwag man lamang nating isipin na ang Diyos ay katulad ng isang, anong sinabi niya dito? Isang ginto, isang silver, sabi niya, at isang bato. At hindi lamang yan, sabi niya, napawang likha at kaisipan na gawa ng tao. So, sabi siya sa verse 30, the time of ignorance God's overlook, but now He commands all men everywhere to repent.
napakaganda ng binigay mo na passage, Ray, no? About deception. You know, the God of heavens, na you cannot describe him, yung man begins to ascribe or begins to palitan ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay na masyadong mahal. Ang ginamit dito, di ba? Ginto. Ginto. You have substituted the God in heaven doon sa value na nakikita ng tao sa lupa. Yes. Kaya nga, ito yung nature ng idolatry. Pinapalitan mo ang Diyos. Di ba? Ang sabi nga, di ba, sa Bible, imbis na yung Diyos na gumawa, I think this is in Romans, no? Chapter 1. Yung Diyos na gumawa, ang sinasamba ng tao, yung ginawa ng Diyos. Oo. Di ba? So, yun yung nangyayari dito, no? Merong deception. At yung mga bagay na merong value, yun ngayon yung isinasubstitute nila doon sa Diyos na gumawa na ito. Oo. Like for example, yung sinabi mo dito sa 29, Yes. yung ginto, yung silver, yung stone, something shaped by the art of man, and even yung tao mismo na gumawa ay siya na ngayon yung sinasamba ng tao. Oo. So you see, yan yung nature nung idolatry. It deceives you. It's a deceiving activity na ginagawa ng tao, no? Una, it's evolving. Ito yung nagpapalit-palit ng form, philosopher. Ngayon, it deceives you. So, doon mo maintindihan talaga bakit sinabi ng Diyos na wag niyong gawin itong idolatry na ito. Oo. Oo. Yung may dadagdag ko naman dyan remember yung worship ng Israel doon sa God na si Molech? Hindi ba nung una mga kabsat ay ang form lang ng idolatry sa kanila yung maliit lang na mga Diyos-Diyosan na mga carvings. Ano po hanggang sa naging malaki na rebulto. Hanggang sa dumating naman yung panahon na yung mga tao, yung form na ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan na ito, ay nag-o-offer na sila ng baby. Pinapatay na nila yung anak nila at ino-offer nila as a sacrifice. And then, pati yung mga anak nila na mga virgin, ino-offer na rin nila, pinapatay para doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, you can see na yung form ng idolatry by generation, ito ay nag-iiba at nagpapalit-palit. At yung masama dito, mga kabsat, imbis na magbago ito for the better, ay kabaliktaran yung nangyari. Nagbago ito for the worse. Ano po, nung una hindi sila nag-aalay ng ng mga Mga bata. mga bata. Ang hayop lang ang inaalay nila, mga ahas, yung mga mga wild animals, yun lang inaalay nila. Until such time, nag-evolve ito at yung inaalay na nila ay yung mga anak na nila. At yung pang nagkikidnap pa sila mga kabsat ng mga iaalay nila doon sa kanilang Diyos-Diyosan na ito. Actually, meron nga tayong historical record sa mga events na ganito. Hindi nyo ba nakita, mga kabsat, yung mga early civilizations? Na kung saan ay yung isang rason nila kung bakit sila nakikipaggera doon sa ibang mga tribes ay para baka makakapture sila ng mga alay nila para sa kanilang mga Diyos. So makita natin, mga kabsat, yung form ng idolatry ay talagang nag-evolve. Until such time, mga kabsat, sa panahon natin ngayon, hindi man lamang nila alam dahil yung ginagawa nila is also a form of idolatry. Ay hindi nila namamalayan, idolatry na pala ito. Diba? Hindi nila namamalayan, sino po ba sa atin ang walang idol na artista? Diba? So makita mo mga kabsat, na to the point na ginagaya yung pananamit, ginagaya yung Paglakad. style ng buhok, ginagaya yung pananalita, kaya yung idol niya syokla, pati siya naging syokla na rin. So makita mo mga kabsat, this is also a form, a new face of idolatry. At yan po mga kabsat, yung danger sa panahon natin ngayon sapagkat hindi natin alam na ito palang mga bagay na ito is also a form of idolatry. Yes. Maraming nadaya dito actually, di ba? Sino bang hindi nai-entertain doon sa mga napapanood nila sa TV? Hindi ba? Sino bang hindi nai-entertain? Kasi yun yung trabaho nila, to entertain. Yes. Hindi ba? At yun nga yung yung danger nito na ginagaya na siya. Parang pagka naglakad siya diyan sa kalsada nako po, parang Diyos
Oo. Hindi ba? Dadagsain ng maraming tao para mahawakan, makamayan lang, para ano tawag dito, makakuha lang ng autograph, mga kabsat. So, makita mo kung gaano sila ka-passionate dito sa mga bagay na ito. I-compare mo yung passion nila sa pagsamba sa ating Panginoon. Abay, pagka Sunday tulog, Oo. pero pag si Vice Ganda yung pinapanood, gising na gising, alive na alive. Oo. Hindi ba? And you can see that this is also a form of idolatry na nanliligaw sa atin ngayon. So makita mo, di ba, pagka punta sa church, nakatsinelas lang. Pero pagka pupunta doon sa show ng idol niya, nakaporma. Abay, nakapumida pag gano'n, no? Oo. Makita mo, mga kabsat, So, this is also a form of idolatry. At hindi tayo aware na ito palang ginagawa natin na ito ay idolatry na pala. At saka sinasabi nga, Siyempre, papaserti siya Di ba? Oo. Papaserti yan, kaya kailangan pogi siya. Oo. Abay, sino And bang hindi speaking na of Vice Ganda, Ray, Oo. oo. yung mga taong ina-idolize si Vice Ganda, that is a form of idolatry. Yes. Ang tawag dyan ay horse worship. Oo. Pagsamba sa kabayo. Di ba? Oo nga. Di ba ang kabayo si Vice Ganda? Horse worship yun. Ayan. Oo, Kaya- samba sa kaya- kaba. Kaya sinasabi sa atin dito sa Archangel na philosopher na matagal ang Diyos, hinayaan niya ito No. But in the New Testament, Sa panahon natin sa ngayon. panahon natin ngayon, hindi napapayag ang Diyos Oo. na ang tao mangmang pa rin Hanggang ngayon. sa hindi pagkakilala sa Kanya. Oo. Hindi papayag ang Diyos niyan. Malinaw naman, Sir Archangel, kasi, na sinasabing, kaya bumaba ang anak ng Diyos para ipakilala sa tao na mayroong tunay na Diyos. Hindi ba? Yun nga po yung Exactly. yun nga po Ang yung... tatalakayin natin yan, Captain Ray, Oo. pagdating doon sa third na point natin, that God gave a command. Oo. At ang nagdala ng command, Oo. si Jesus Christ. Mm. Di ba? Ayan. Oh. Pero, ito, basahin ko lang yung sinasabi ko kanina about yung sa Romans, para maintindihan natin lalo yung nature ng idolatry. Umpisahan natin sa Romans 1, verse 20 hanggang verse 25. 24. Mhm. No? Ang sabi dito, Oh, for 25. since the creation of the world, His invincible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Verse 22, professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Verse 24, therefore, God also gave them up to the uncleanliness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. You see, yan ang nangyari sa tao. Aside na pinag-usapan natin about the yung pag nag-evolve yung tinatawag nating idolatry, Yes. ay parang nagiging mangmang talaga tayo, ang tao, sa pagsamba sa Diyos. Because tayo ay nagpapakapture, tayo ay nai-enslave dito sa tinatawag nating idolatry. Yes. And it came to a point na ang sinasamba na ng tao, Ray, yung ginawa ng Diyos at hindi yung gumawa dito. Oo. That's napaka lakas na impact yan dapat doon sa mga taong sumasamba doon sa Diyos-Diyosan na ginagawa nila yung Diyos-Diyosan nila. Iba-ibang klaseng Diyos Kaya nagmumultiply ang Diyos, Ray. Oo. Dumadami ang Diyos sa mundo na ito. Tama. Kung bibilangin mo yan, Ray, napakarami na sigurong Diyos ng tao Oo. sa panahon natin ngayon. Ah, Because sinabi mo nga, isa sa nature na ito, nag-evolve yung idolatry. So, Yes. dumadami ang Diyos Mm. dahil dumadami ang creation natin, Oo, na ang We have tao mismo. created idol upon idol upon Oo. idol upon Na ang idol. tao mismo Walang katapusan gumagawa. na ito, philosopher. Oo. Oo. Actually, meron nga ako napanood na isang movie, sabi niya tinanong siya ano ba ang pananampalataya mo? Ang sagot niya there is only one thing I believe in, the almighty dollar.
So makita mo, this is also a form of idolatry. Yes. So, Pera. makita, Tama. pera. Ang Diyos niya, pera. Covetous-ness. Covetousness. So, makita mo mga, this is also a new phase of idolatry. Kasi yung idolatry lang na iniisip natin yung may Yung ribulto, yung linuluhuran, yun yung simple part ng pagiging idolatry, Yes. mga kapsat. Pero hindi natin nalalaman na yung pagsamba doon sa ibang Diyos, Oo. yun yung talagang meaning ng idolatry. Ano po? Yung sinasamba mo hindi Diyos. Yun ang idolatry, kapsat. Sapagkat ang gusto ng Diyos, siya ang tasambahin mo. Oo. Kaya lang, ang sinasamba mo pera. Oh, ang sinasamba mo yung mga bagay na ginawa niya. Oo, yung mga bagay na ginawa niya. Ang sinasamba mo, yung sarili mo. Oo. Kaya anong ginagawa? Abay, kung saan-saan yung retoki dito, Oo. retoki dyan, retoki dito, hanggang sa maging Nagka-cancer. nagka-cancer. Ano ba, makita mo mga kapsat, na yung mahal niya, yung Diyos niya, ay yung Yung kanyang sarili. sarili. Yes. Diba? So, this is also a form of idolatry kasi hindi Diyos ang kanyang sinasamba, kung hindi yung sarili niya ang kanyang Sinasamba. So, makita mo, marami talagang muka Oo. ang idolatry ngayon. Yes. At ang sabi dyan, mga kapsat, yung binasa na passage ni Brother Ed, ang sabi doon mga kapatid, hindi excuse. Oo. Wala kang excuse. Yes. Wala kang maidadahilan na hindi mo siya nakilala Yes. sapagkat ang sabi doon, dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Oo. At siya yung nagpakilala doon sa tunay na Diyos. Ayan. Ang problema lang, hindi mo lang siya hinanap, hindi mo lang siya inalam. Alright. Speaking of dollar, philosopher. Oo. Panahon naman sa Bible kasi wala pang dollar Oo. The almighty dollar. Hindi lang ang idolatry ng araw. Oo. Di ba? Pero siguro kung may dollars na doon, Ray, nung panahon ng mga Hebrew, Oo. palagay ko sinamba rin nila yung dollar dahil marami nagagawa yun. Oo nga eh. Siyempre. Ang Naaalipin dollar ang kasi pera. very powerful Marami nagagawa yung dollar. Oo. Maski, idadagdag ko rin philosopher, no? Another form of idolatry, yung tinatawag nating preacheritis. Namimili. Lalo na doon preacher. sa mga nanonood sa atin, Oo. namimili ng kung sino yung gusto nilang preacher. Oo. Aba, 'di ba, sabi nyo kanina, 'di ba, sinusundan, ginagaya, Oo. 'di ba? Yan is also a form of idolatry. Mm. And even that form of idolatry has already gotten into the system diyan sa loob ng congregations, sa loob ng Christian faith. Oo. They begin to follow people rather than they follow Jesus Jesus Christ. Christ. At ingat tayo diyan, mga kabsan. Oo. Ayan. Oo nga eh. Pero Mali. akong kilala yung umuulan Tapos, bababa siya sa sasakyan niya. Oo. Abay, meron yung Pinapayungan. fanatic na member nito pinapayungan na gano'n. Abay, pagkakakain abay, Agad special. paglilingkuran siya yung the best na siya yung unang tawag dito, Oo. unang kukuha. Para gano'n. And then, pagka dadaan, abay yung tao nakahati, mga kapsat. Oo. Talagang makita mo na itong pastor nila na ito parang ginudyos na nila. Mm. Sabi nga nung pastor touch me not kasi chosen ako. Chosen one ako. Hindi mo siya ma-question. Hindi mo siya, hindi ba, ito rin is also a form of idolatry, mga Yes. kapsat. Yung ginudyos na nila ay yung kanilang religious leader. Hindi na talaga ang tunay na Diyos. Yes. At maraming tao ang hindi alam Oo. na ito pala ay idolatry. Yes. Diba? Sabi nga ni Kuya kanina, maraming nadayan nito. Oo. Abay talagang maraming nadaya hanggang ngayon. They are not aware of these Oo. things na nangyayari. Oo. Na pati pala sila, Sir Archangel, ay nadaya na rin. Hindi nila alam na yung ginagawa nila is a form of idolatry. So, Oo, kaya nga, meron nga ako napanood sa TV, sanupgad daw siya O, makita mo parang pagka magpapalit ng damit, di siya, meron siyang Oo. mga alalay na maglalagay ng damit sa kanya. Oo. Abay, parang talagang master ito. Itong mama na ito, mga kapsat, At Bakit? ginudyos Sa na lubgat siya. din naman ako Pero adopted ako. Oo, by adoption. by adoption. Oo. Siya kasi appointed siya Oo.
Malalaman mo, peke yun eh. Makita mo, no, mga kapsat, talagang parang Diyos na siya eh. Pag naglakad daw siya na gano'n eh, yung mga puno daw eh, yumuyuko daw sa kanya. Aba, talaga? Pati yung mga halaman, yumuyuko sa kanya. At pati, yung mga membro niya, yumuyuko din sa kanya. Hindi ba ito ay also a form of idolatry? Hindi nyo ba na-remember, mga kapsat, doon sa Book of Acts, na itong si Apostol Paul ay gumawa ng milagro at tinawag siyang Diyos at sasambahin sana siya ng mga tao. Pero anong sabi ni Paul? Oo. Abay, hindi. Tao lang ako. Tao lang ako. Huwag niyo akong Sambahin. sambahin. Ay, na-remember niyo ba, mga kapsat, nung itong si Apostle John ay tinawag ng Diyos, kinausap ng isang anghel at sasambahin sana, dadapa sana. magdabow Itong si, down. magbabaw daw sana si Apostle John. Sasambahin niya yung angel. Anong sabi ng angel? Oy, huwag mo ako Oy, sambahin. wag mo ako sambahin. Anghel lang ako. Pero itong mama na ito, nako, makapal ang muka. Ang tanong, philosopher, si President Duterte kaya ay luluhod din sa harapan niya? Dinedma nga niya eh. Dined ba ka eh? Nagtatampo eh. Binigyan pa nagtatampo siya ng naman? aeroplano eh. Dined lang eh. Oo, nagtatampo eh. Binigyan pa siya ng aeroplano eh. Pero deadma lang eh. No? Oo. Oo. Ayan. So, at least naintindihan ng ating mga viewers natin na hindi simple lang ang idolatry. It has Yes. become complicated nowadays. Oo. Ano? Yan po ang nagagawa ng idolatry. Kaya you can imagine why God ay galit na galit sa pagsamba sa mga idols. Yes. Mga kapsat, dahil it takes away His glory na dapat para sa Kanya. Oo. So, siguro, move na tayo doon sa pangalawa natin. Oo. About result. Ha? Ano Oo. ang Ano resulta? ano ngayon ang if we are into idolatry, mga kabsat, ano na ngayon itong nagiging resulta nito between us and God? Remember, kaya ginawa ng Diyos ang tao, Ray, Oo. is because para ang Diyos ay masiyahan. So Oo. that God will be pleased dun sa kanyang creature. Ano na ngayon ang naging resulta sa atin ngayon ito? Ano? Oo. And primarily, mga kabsat, siyempre, dahil sinabi natin yan, ang una niyan is yung displeasure ng Diyos sa tao. Mm. Dahil lalong magalit ang Diyos sa tao at maraming mga nangyari sa tao after sila nagkaroon ng ganitong klaseng sistema ng kanilang pamumuhay. At kung babalik tayo, Ray, Yes? diyan sa Romans chapter 1, makita mo after verse 25, yung binasa ko kanina, isa sa naging resulta na ito, yung dinaanan ng tao na path ay naging crooked na. Oo. Diba? Diyan sa 26, makita natin yung pagiging idol worshiper nila. Ang nangyari noon, makikita mo dyan, Oo. nagkaroon na ng kabaklaan, Oho. nagkaroon ng LGBT. Yes. Alam mo, ang pinag-ugatan pala niyan, according dito sa Acts na ito, ay itong idolatry na ito. Yes. Oo. Kung bakit naganap ang ganitong klaseng pamumuhay, it's because it was idolatry, itong pag-worship sa mga idols, naging ignorante yung tao, naging ignorante na rin yung pamumuhay niya. Oo. You see what happened here? In verse 26 hanggang verse 32, 32. makikita natin ang lahat ng uri ng kasalanan Oo. Ay, nandyan. na nagawa because of the ignorance of ng tao sa pagsamba sa Diyos. Yes. And I'd like to read this, basahin ko sa inyo to, 26 hanggang sa verse 32. Ang sabi, for this reason, God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Romans chapter 1, verse 26 to 32. Oo. Yung mga babae dito, Ray, because of idolatry, if you can see the connection, Oo. because karoon sila ng tinatawag na ignorance sa pagsamba sa Diyos, naging ignorante na rin sila sa pamumuhay nila kung paano nila patakbuhin ang buhay nila. The women, supposed to be naturally, sabi ng Diyos, ay para sa lalaki. Ang nangyari dito, philosopher, ay itong mga babae ay iniwan nila ang kanilang pagkababae at ginamit nila yung kanilang katawan for their own pleasure. Yeah. Remember, sinabi ko kanina sa iyo, Ray, Oo. kaya nilikha ng Diyos yung tao
para for the pleasure of God. Yes. Dapat ang Diyos ang Mabigyan. malugod sa creator niya. Yes. Pero dito, dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, because ang tinutukoy ni Paul dito na root cause ng lahat ng maraming kasalanan is because of their idolatry. Yes. Dahil sinamba nila ang maling Diyos, so natutunan nila ang maling pamumuhay. Mhm. So ang pamumuhay dito ng mga babae na sinasabi ni Paul ay ibinigay nila, sinuko nila yung kanilang pagkababae at ginamit nila yung pagkababae nila to please themselves. Mhm. So yung mga babae, ang hinahanap nilang kapartner dito, Ray, kapwa nila babae. Mm. At pagdating doon sa verse 27, ganun din yung nangyari sa mga lalaki, dito, Ray. Oo. Yung mga baliktad din. lalaki ay hinanap nila yung pleasure nila at hindi sila nasiyahan sa babae. Ang hinanap naman nila para magpapaligaya sa kanila ay Lalaki. kapwa nila lalaki. In verse 27 sabi, likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due them. So you see, one sin leads to another. Yes. Idolatry first, and then later on, ay makita natin, different sorts of sins are coming in. Oo. Diba? Alam nyo ba yung nangyari sa Florida, philosopher? Yung sa shooting? Oo. Nabalitaan niyo yun? Yung nagbaril, Diba? oo. Gay club ito. Ito ay isang nightclub para sa mga bakla. Diba? So, lahat ng mga tao nandoon ay LGBT, yung lesbians, gay, transgender, diba? etc., bisexual. Lahat sila nagpa-party-party doon. Di ba? And they are trying to please themselves. At ang nangyari doon, di ba? Yung shooter, pinagpapatay yata, about 49 of them ay namatay. See? So, ang root cause pala nito, sinasabi ni Paul, yung maling pagkilala sa Diyos. Kasi kung ang tao, kikilalanin na yung tunay na Diyos, hindi sana ganito yung behavior ng Tao. kanilang pamumuhay. Di ba? Oo. What can you say about that, Ray? Oo, kaya nga po mga kabsat, ito nga po yung masakit because the design of God doon sa tao kasi Sir Archangel is ayon doon sa kanyang kawalhatian to give glory doon sa dinesign niya. But the problem here, it's because of the people kasi, Sir Archangel, na sinasabi nyo nga, ay sumamba kasi doon sa Diyos-Diyusan, doon sa hindi tunay na Diyos, kundi doon sa peke na Diyos. Ang dulot tuloy nito ay yung flesh nila ang nabibigyan ng kaluguran. Ayan, or yung tinatawag natin na kasiyahan, philosopher. Sapagkat makikita natin dito na kumbaga yung tao nahiwalay lalo siya sa Diyos. Ang Diyos lumalapit siya Kaya nga siya nagtuturo, nagpapakilala siya. If we remember, Sir Archangel, itong senaryo kasi, if we go back to the Old Testament again, sa buhay ng bansang Israel, pilit na ang Diyos ay lumalapit sa bansang Israel. At siya mismo nagtuturo sa bansang Israel. Pero pilit naman na itong mga tao na ito, most especially yung mga leaders, doon sa Israel na ito, sila yung naging worst na nagpahamak sa bansang Israel dahil sila pa ang naging pasimuno. At ano ang naidulot nito? Noong sila po ay sumamba sa Archangel, doon sa tinatawag natin na Diyos-Diyusan ng mga Amorites, na ang tawag dito ay si Molech. Yun na yung sinasabi kanina ni philosopher, na kung saan ay napariwara tuloy ang bansang Israel. Di ba kaya yun yung cause kung bakit na-excel din yung bansang Israel para turuan ng leksyon ang bansang Israel na nandito ako ang tunay na Diyos na kung saan makapangyarihan sa lahat. Tama, no? I like the term na ginamit niya, philosopher. Napalayo lalo yung tao sa Diyos dahil sa ignorance. And I'd like to read, bago magsalita si philosopher, maaaring makatulong ito. Yung verse 28, read, paki-flash mo nga yun, Romans 1:28. Diba? Ang sabi, and even as they did not like to retain God in their knowledge. Sabi doon. Diba? And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. And then verse 29 hanggang verse 32, lahat ng uri ng kasalanan Nandyan na. ay At ang ano pala ito, origin ito, Ray tsaka philosopher, is yung idolatry. Oo. Because ayaw nilang ilagay sa kaisipan nila yung right knowledge about God. Kaya makikita mo, no, yung sumasamba sa mga idols, Ray, ano Oo. ba yung mga pinaggagawa nila? That is not according to
sa inuutos ng Diyos sa kanila. Yes. Like for example, yung January 9 na yan, yung pagbubuhat doon sa maitim na Nazareno, na mga kapag-anak ni Brother Richard ay dating gumagawa niyan. Di ba? Tama. They now realize na mali yung gawain na yon. Maraming tao namamatay dyan, maraming natatapakan, maraming nasusugatan, maraming na aksidente. You know, all these things na ginagawa ng tao is not according to God. Kaya nga ginagawa nila ito because they are worshiping idols. So, ang laki pala na nadudulot ng idolatry. Ray, Yes. Oo. di ba? Katulad ng example na ginamit ni philosopher. Ang laki na nadudulot if you're worshiping dollars. Oo. Di ba? Napapalayo ka doon sa tunay na Diyos. At ang sinasamba mo, kung ano yung inuutos sa'yo ng dolyares mo, yun yung iyong gustong gawin. Philosopher. Oo. Ayan. Ano masasabi? Ito kasi ano, yung itong mga illicit acts na ito, mga kabsat, ay ito yung form ng kanilang worship doon sa Diyos-Diyosan na ito. Ano po, itong mga karumal-dumal na mga gawain na ito, mga kabsat, pardon me from my words, ano, pero talagang karumal-dumal ito eh. Ano po, ito po ay yung gawain na ito is also a form of worship, mga kabsat, doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat bakit? Tignan mo ano po ba yung language ni Satanas? Kasinungalingan. And if you lie, then you are speaking the language of Satan. Ay sinong nag-glorify? Hindi ba si Satanas? Mga kabsat, kung ginagawa mo itong mga bagay na ito, mga kabsat, this is actually a form of worship. Mga kabsat, at ang sinasamba nila dito ay yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ano po? Kaya nga, yung naging resulta, mga kabsat, ay itong ignorance na ito, na sila ay tuluyang napalayo sa Diyos. Kaya ano po yung nangyari nung sinamba nila si Molech, mga kabsat? Hindi ba? Mga kapatid, nakalimutan na nila kung nasaan ang salita ng Diyos. Hinahanap nila yung yung, anong tawag dito? Nawala yung Ark of the Covenant, hindi nila alam na kung nasaan. Nawala yung scripture, hindi nila alam kung nasaan. Nawala, mga kabsat, kung papaano yung pag-worship doon sa tunay na Diyos. Yes. Sapagkat bakit? Abay, iba na kasi yung kanilang wino-worship. Nawala na sila eh. May pinalit. Oo. Hindi ba? Pero nung andyan na yung mga propeta, mga kabsat ng Diyos, abay, sila na nga yung nagsasabi ng totoo, abay sila pa, yung tinatawag na sinungaling, at sila pa ay pinapatay. Hindi ba ganyan ngayon yung pangyayari ngayon, mga kabsat? Pag sabihin mo sa mga LG, sa mga bading ngayon na mali yan, sasabihin nila sa'yo, mga kabsat, ikaw ang mali. Ipapakulong ka pa. Papakulong ka pa. Kasi may rights sila. Kasi meron kaming rights. Makita mo, mga kabsat, sabihin mo yung mali sa kanila, ikaw pa yung mali. Hindi ba ganyan po yung nangyari doon sa mga propeta ng Diyos nung araw? Ang sabi nga ni Jesucristo sa kanila, sinumpatan niya sino bang propeta ang hindi nyo pinatay? Hindi ba lahat ng propeta sa kanila, pinatay nila? Yes. Tinutugis nila. Kaya nga, ang sumbat ng Panginoon sa kanila, sino bang propeta ang hindi nyo pinatay? Nasa inyo yung law, nasa inyo yung commandments ng Diyos, nasa inyo yung Ark of the Covenant, nasa inyo yung propeta. Pero sino po ba, mga kabsat? Nasa inyo yung templo. Nasa inyo yung Nasa templo. Nasa inyo na lahat, mga kabsat, na ang gagawin nyo na lang ay susunod, pero hindi nyo pa magawa. Ano po? Yan po ang sumbat ng Pinatay ating pa nila yung Panginoon. propeta. Pinatay pa yung propeta. Yes. Makita mo, mga kabsat, yung galit ng Diyos dito. Kaya ako itutuloy mo, yung Romans chapter 1, ang sabi doon, ang Diyos nag-iipon ng galit para sa mga ito. Kasi At pag ginisip mo yan, philosopher, kung anong root cause niyan, tuturo ka niya, idolatry. Oo. Yes. Kaya nga makita mo, mga kapatid, sabi doon sa pinakadulo ng Romans chapter 1, sabi doon, ang Diyos nag-iipon ng galit at pagdating niya, mga kapatid, ibubuhos niya lahat ng ito. Sana, mga kapatid, magsisi na tayo. Sana, mga kapatid, mamulat na tayo sa katotohanan para nang sa ganun pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi tayo parusahan. Ito nga yung sinasabi ni Sir Alam mo, Arkin. Ray, Oo. nung habang pinabasa ko to, pinag-aaralan ko to Romans chapter 1, naalala ko si Yen Constantino Oo. Doon sa Yung sa kapatid sinabi niya doon sa kapatid niya. Oo. If you're going to make a conclusion doon sa statement ni Yen Constantino about God at about doon sa kapatid niya, makikita mo ibang Diyos pala yung sinasamba ni Yen Constantino. And that is a form of idolatry. Oo. If you are worshiping a different God
at ibang actions mo na ngayon, malalaman mo, you are already worshiping a different God. It's not the God in the Bible, mga kabsat. Kaya Okay? nga, So, doon sa mga nagtatanggol na yung mga bakla, yung mga tomboy, ay pupunta rin sa langit, we can surmise here, we can make a conclusion na iba pala yung Diyos na sinasamba nila. It's not the God in the Bible. yes. Kaya nga, Sapagkat yung idolatry will lead you to your wrong actions against God. At sabi mo nga, Ray, kanina, napapalayo tayo sa Diyos. yes. Di ba? Mali na yung ginagawa natin. Oo. Kaya nga, kahit balikan din natin, Sir Archangel, itong Book of Isaiah kasi dineclare din dito kasi. At basahin ko lamang at itatype ito di Brother Rib. I-type mo nga, Brother Rib, Dito po sa Isaiah chapter 44, verse 9 hanggang verse 11. Tapos talon tayo sa verse 19 hanggang verse 20. Basahin natin. At ganito ang kanyang pagkakasabi. Babasahin ko po ito sa Tagalog version. Isaiah chapter 44, verse 9, tapos hanggang verse 11, tapos 18 and 20. Ayan. So mahaba-haba ng konti babasahin natin. At ganito ang kanyang pagkakasabi sa aking version na Tagalog. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya't sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila, ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Verse 18, ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Pansinin mo sinarhan ng kanilang kaisipan sa katotohanan. Hindi na nila inisip na ang kaputol na ginawa nilang ribulto ay ginamit sa pagluto ng tinapay karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang mailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Di ba napakasakit, Sir Archangel? Na Oo. yung mga tao na talagang obsessed na sila sa mga ganito, hindi sila papayag na hindi Diyos yung kanilang hawak. Magagalit. Magagalit. Di ba? Oo. Kaya pagka kinukurik mo sila, hindi ba ikaw pa ang nagiging masama? Di ba? At sabi nga ni Isaiah dito, mga mangmang tong mga tao na to. So sa madaling salita, they are ignorance. And one of the most greatest weapon of Satan, na gaya ng sinasabi kanina ni philosopher, is ignorance. Ayan. Kasi hindi nila alam ang katotohanan. Oo. Ang sabi nga ni Sinarhan. Pineapple Juice Oo. blind of truth. Ayan. Alright, Sir Archangel. Isa pa sa resulta nito, nandoon sa, tama yung sinabi mo, Ray, maganda yung ginamit mo na verse, at sana matandaan nila yung Isaiah chapter 44 na yan, verse 9 downwards, no? Ang hirap isipin na ang sinasamba mo lang ay kahoy lang pala. Oo. Di ba? Yan ang sinasabi ng Isaiah 44. Oo. At hindi lang kahoy. Kasi yung isa ay ginawang panggatong ng pangluto ng tinapay. Oo. Can you imagine, mga kabsat, yung sinasamba mo, ang kakambal pala nun, kasi hindi naman buo yung kahoy na sinamba nila dyan, di ba? Oo. Piniraso yan. Yes. Yung ka-partner nun, pinangluto ng ng tinapay. Oo. At yung isa naman, ginawa mong Diyos. Oo. So, pinapakita ni Isaiah doon ang, sabihin na natin, katangahan ng tao. Masakit man pakinggan. Tanga talaga dahil yung kapartner nga nung pinanggatong, tapos yung kalahati, ginawang idol. Oo. Diba? Sinamba. Pero isa pa sa resulta nito, diba, kamangmangan yan, sabi. Isa pa sa resulta nito, nandoon sa Psalms 115. Yes. Verse 3. 3 hanggang 8. verse 8. No. At babasahin ko sa inyo, mga kabsat, ilista nyo rin ito. Psalms chapter 115, verse 3 hanggang verse 8. And ang sabi po dito, but our God is in heaven. He does whatever He pleases. Their idols are silver and gold, Ayun. the work of man's hands. They have mouths, but they do not speak. Ayun.
eyes, they have, but they do not see. Ayun. They have ears, but they do not hear. Mm. Noses, they have, but they do not smell. Verse 7, they have hands, but they do not handle. Feet, they have, but they do not walk. Parang si Captain Islao. They mutter through their throat. Those who make them, ito, ay highlight nyo mabuti ito ha. Oo, verse Those who 8. make them are like them. Oo. So is everyone who trusts in them. Oo. You see, this is a poetical literature, Captain Islao. Yes. Pinaganda ito ng Psalms para lalo nating ma-value, malagyan ng laman, maintindihan natin mabuti kung ano yung ibig sabihin ng Diyos para sa atin when we worship idols. Di ba? Pinaganda ito ng writer ng Psalms para mas maganda nating namnamin Oo. kung gaano kapuot ang Diyos sa mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na ito. Ang sabi dito in the conclusion sa verse 8, lahat ng gumagawa nito ay magiging katulad nito. Oo. At lahat naman ng sumasamba dito ay magiging katulad din nito. Oo. Ano yung katulad nito? Sabing ganon, meron siyang mata, Oo. pero hindi nakakakita. Tama. Meron siyang bibig, hindi nakakapagsalita. May May kamay. kamay, hindi nakakahawak. May paa. May paa, hindi nakakalakad. Gusto mo bang maging ganon, Captain Islaw? May mata ka, pero hindi ka nakakakita? Oo. Ibig sabihin dito, if you're going to Hindi really na ka understand nakakalakad it, God will really Kawawa destroy naman. you. Oo. Di ba? Wawasakin ka ng Diyos. Yes. Ganun kagalit ang Diyos doon sa mga taong may Diyos-Diyosan. Dahil kahit may mata ka, pero mo wala ka nang makita. Meron kang bibig, di ka makapagsalita. May kamay. Bakit ka nang nagkaganito? Kasi nagtitiwala ka doon sa mga bagay-bagay na katulad nito na ayaw ng Diyos naman. No? So, Oo. siguro, ilagay natin ito sa punto natin about the results of idolatry. Hindi ka lang nagiging mangmang. God will destroy you completely. Kung magpapatuloy ka dito. Basahin natin ito sa Archangel. Dito naman sa Revelation, ano? Basahin ko sa Tagalog. Yung resulta po nito, Revelation chapter 21 verse 8. Isulat nyo po. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid at mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan. Kamatayan. So you see, that will be the result na hinihintay ng tao na mangyari sa kanya, Captain Islam. Oo. Pag magpapatuloy siya sa kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maliligaw siya, mapapalayo siya sa Diyos. Gagawin niya lahat ang layaw niya, gagawin niya lahat ang gusto niya para ma-please lang niya yung sarili niya sapagkat itong idol na ito yung nakakapagpasaya sa kanya. Oo. Di ba? Yes. Maraming mga tao may idol kasi pampaswerte nila ito, Captain Islam. Ginagawang pampaswerte lang eh. Di ba? Lalagay nila doon sa mga bahay nila, luluhuran nila. Kasi inaasahan nila yung materialistic things na maibibigay sa kanila ng idols na ito. Oo. At maski nung panahon pa ng mga Greeks, ganyan eh. Kung ikaw ay mandaragat, pupunta ka doon sa Diyos mo na nagbibigay ng material blessings ng dagat. Di ba? Kung ikaw ay agriculturist, pupunta ka doon sa Diyos naman nila. Paganism, ganyan yan. May mga idols sila na wino-worship. Oo. Mapapalayo ka sa Diyos at makakalimutan mo ang Diyos hanggang sa dumating ang panahon, mga kapatid. God will destroy you. And even do sa ating hahantungan, sa spiritual destruction natin, hindi mo na maintindihan kung ano mangyayari sa buhay mo. Oo, ito pa, dagdag pa natin ito sa Archangel. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Oh, i-type nyo yan, isulat nyo po yan mga kapsat. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. At babasahin ko po muli sa Tagalog version. Ganito ang kanyang pagkasabi. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang hirap nito, dinadaya mo yung sarili mo eh. Kaya't sabi niya dito, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, mga sodomites. Ayan. Verse 10, ang mga magnanakaw, ang masasakim,
mapaglasing, mapanlait, o mandaraya, ang ganyang tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo nilinis na ng inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. So makita mo, walang bahagi ang isang tao na sumasamba sa Diyos-Diyusan. And not only for Diyos-Diyusan. Kasi dito sa Corinth, napakarami nilang Diyos dito, philosopher. Oo, merong Diyos ng yung fertility. Oo. Diba? Kaya nga, Sa dyan nga Aphrodite. nakuha yung Easter eh. Oo. Diba? Dyan yung Diyos ng pag-ibig. Oo. Diba? Si Aphrodite. Oo. Andyan naman yung Diyos ng gera, God of War. Oo. Andyan din yung Diyos ng anong tawag dito? Yung harvest. Andyan din yung Diyos ng araw. Diba? Ang dami-daming Diyos. Hindi mo mabilang, kabsat. Oo. Ano po? Kahit sa andyan po. Pilipinas, marami ding Diyos. Oo, marami rin. May fruit juice. Diba? Pineapple juice. Pero pa nga, Diyos Bakani eh. Diyos bakali. Ayan. Oo. Oh, last na lang, Captain Islao, sa Oh. resulta. At Ayan. siguro ito yung pinakamataas eh. Yung idolatry, nagbubunga ito ng tinatawag na spiritual adultery. Yes. Sabi sa James chapter 4, verse 4. Sabi, adulterers and adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes him an enemy of God. James chapter 4, verse 4. Above all the things na pinag-usapan natin mga kabsat, this is a sin that God really hates. So, ang tawag dito ay spiritual adultery. Lalong-lalo na sa mga Christians, philosopher. Diba? We are hooked to this. Meron na tayong Diyos, pero sometimes, meron pa tayong other God. Diba? Pinagsasabay natin. So, ang nangyayari sa atin, meron tayong tinatawag na spiritual adultery. Diba? And we are not exempted with this. Lalo na kung meron na tayong relasyon sa Diyos at paminsan-minsan pumipitik-pitik pa tayo sa iba. Oo. Captain Islam. Tama. This is also a form of adultery. Sumaside-line pa. Sumaside-line. Sumaside pa. Oo. Abay, Sumaside abay, para mong sinabi na kasal na tayo. Pero Oo. doon sa iba uuwi. Oo. Sa ibang bahay Sa umuwi. ibang bahay umuwi. Oo. Parang ganyan, kabsat. Hindi pwede. Ano po, ang sabi nga God is a jealous God. Ayaw niya na meron siyang kaagaw. Oo. Hindi ba? Tayo Tama. din kung ikaw may asawa ka gusto mo ba na meron kang kahati? Oo. Abay, ayaw mo, syempre. Oo. Diba? Ganon din ang ating Panginoon. Oo. Mga kabsat, Oo. ano? So, kinakailangan... Kaya kung ikakasal si Captain Islao, doon ka lang kay Han uuwi. Huwag ka uuwi sa iba. Tama. Oo, tama yan. ihanda mo Oo. na yung wedding gift mo, Kuya Ed, malapit na daw. Walang problema dyan. Basta matuloy yung kasal ni Captain Islao. At nasisigurado niyang doon siya uuwi. Huwag na siyang uuwi sa iba. Oo. Ayan. Sige. Alright, tayo Okay. sa pangatlo. Punta tayo sa ikahuli. Ito na ngayon. Siguro naintindihan na ng mga viewers natin, Captain Islao, na kung gaano kabigat, katindi, itong kasalanan ng idolatry. Na pag-usapan na natin ngayon, yung inuutos ng Diyos against idolatry, mga kabsat. So let's look at the Bible and let's see what God has told us regarding idolatry. At umpisahan ko dito sa 1 Corinthians chapter 10. Buksan natin yung ating Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14 hanggang verse 15. Basahin ko sa inyo 1 Corinthians chapter 10. Sabi ng Diyos dito through sa pamagitan ng example in the Old Testament, sabi, therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, judge for yourselves what I say. Diba? And this is Apostle Paul speaking to us as he gave an example, Captain Islao, of what had happened doon sa bansang Israel while they were in the wilderness and when they were trapped doon at sila ay na-enslave ng idolatry dahil sila ay nakipag-Diyos-Diyosan pa sa iba. So, ang sabi ng Diyos sa kanila, and I'd like to speak this doon sa ating mga nakikinig sa atin, ang sabi ni Paul dito, flee from
idolatry. That is God's command sa atin. Tayo ang lumayo sa mga bagay na ito. Okay, follow up nyo. Alam mo, Sir Archangel, basahin ko sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, Ano sabi mo? Hindi kita marinig. basahin ko sa... Ayan, namatay na, Mike. Wala na akong mic. Ayan. Wala ka ng mic. Oo, ayan. So, basahin ko to sa Tagalog, Sir Archangel. Sabi niya, kaya nga, hindi ito sampabyan, kaya nga sampabyan. This is a conclusion of Apostle Paul sa mga taga-Corinth. Sabi niya, kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino. Di ba? Ang sabi niya, kayo'y matatalino. Kayo na ang humatol. So, ibig sabihin nito, Christians are not ignorant of these things, mga kapatid. Kundi sinasabi dito ni Apostle Paul, matatalino na kayo eh. Meron na kayong right knowledge at alam nyo nang i-determine na ito ay Diyos-Diyusan. And even in our time today, Sir Archangel, aware din tayo at alam din natin, ay na ito palang ginagawa ko na ito ay part na pala ito ng Diyos-Diyusan. So ibig sabihin, aware na ako ito at hindi ko na ito gagawin. Kumbaga lalayuan ko ito at iiwasan ko ito. Si Philo. Ayan, dito po mga kabsat, itutuloy dapat natin hanggang 20. Ito ang sinasabi niya sa verse 20. No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. And I do not want you to be participants with demons. Dito po, kabsat. Pakita po natin yung nandun sa verse 19. Ano po, sila ay nag-aalay ng mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan. At sabi dito, mga kabsat, na yung inalay pala natin ay ito pala ay hindi naaalay sa Diyos kung ito pala ay naibibigay sa mga demonyo. Kaya nga dito po, mga kabsat, kinakailangan mag-ingat tayo sapagkat matindi ang parusa dyan. Hindi pala tayo na sinasamba natin ang Diyos. Ang sinasamba pala natin ay ang demonyo. At ito pa, Sir Ayan. Archangel. Siguro Sige. ituloy naman natin yung versikulo mo. Ikukunik naman natin ngayon ito doon sa 1 John chapter 5 verse 20 and 21. Ayan. Actually, nakabukas na yung Bible ko eh. Naka-ready na yung 1 John chapter 5 verse 20 and 21. And in sige. context, di ba, pinapaliwanag ni John dyan, ipinakikilala niya kung sino talaga si Jesus Christ. Tama. At yung conclusion niya dyan, nasa verse 20. Basahin mo sa Tagalog, Brother Ray. Ang sabi dito, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa. Ang ganda nito upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sapagkat anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Sabi ni John yan. Oo. Di ba? Mm. And that is the conclusion, Captain Islao, ng 1 John, yung first epistle ni John. That's a conclusion. Yes. At mapapansin natin dito, philosopher, these are direct commands. And all these commands pertaining to idolatry, mga kapsat, na layuan natin, laging kalakip doon yung salitang understanding or knowledge. Oo. Diba? Mapapansin mo, laging ang background dito, kundi ignorance, ay laging pinapaalala, matatalino na kayo. You have the understanding. Yes. So, ang payo niya sa mga Kristiyano, lalo na sa mga viewers natin, Yes. keep yourselves away from idols. Yes. Diba? Amen. That has no space. Mm. Wala dapat space yan sa Christian life, mga kabsan. Oo. Dapat yan will. And that is a direct command ng ating Panginoon. At ito yung isang bagay na wala na tayong maidadahilan. No excuses at all, mga kapatid. Sapagkat bumaba na nga eh. Di ba? Bumaba na nga yung anak ng Diyos para ipakilala sa tao, para binigyan niya tayo ng tamang kaalaman doon sa tunay na Diyos, doon sa totoong Diyos. Sapagkat kung titignan natin sa Archangel kasi, kung may tunay na Diyos, may peke na Diyos. At alam natin kung ano itong mga peke na Diyos. At alam natin, pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo kasi, Sir Archangel, napakaraming Diyos-Diyusan na sinasamba ng tao. Kaya nga, once and for all, inutos ng Ama na nasa langit, sabi niya baba ka na nga para makita ng tao na ikaw yung tunay na Diyos. Pero ano ang ginawa ng tao, mga kapatid? Until now, yung Diyos na bumaba, mga kapatid, ay iba pa rin ang sinamba po nila.
Kaya't lahat po ito ay pananagutan natin at haharapin natin sa Diyos at sasabihin ng Panginoon ay, hindi na ako nagkulang sa inyo. Tama. Isa na lang ba mic ninyo? Okay na. Ayan. So, dapat mga kabsat, pinakilala naman na ang tunay na Diyos sa atin. Ang sabi doon, Ephesians chapter 3, verse 3 to 5. Ang sabi doon, mga kabsat, lahat ng kaalaman ay ibinigay na sa atin, mga kapatid, Pero bakit naging ignorant pa rin tayo? Abay, isa lang po ang kasagutan dyan, sapagkat hindi natin inalam. Yes. Ang sabi nga ni Kristo knock, and the door shall be opened unto you. Ask, and you shall find. At ito po mga kapatid, ay sinasabi sa atin na kinakailangan hanapin natin ang katotohanan para nang sa ganun, makilala natin ang tunay na Diyos. Alright. Mukhang mali yata yun Di ba? Ask and you shall receive. Ayaw nga, Seek and you shall find. Knock. And then knock, Oh, and yun. the door shall be opened. Baliktad. Well, baliktad. Captain Islao, Yes. itong sinasabi nating command na direct command ito is in the New Testament. Yes. Inumpisahan ko sa New Testament kasi alam na ng tao kung ano yung command ng Diyos in the Old Testament. Sa Exodus chapter 20 verse 4. Lahat nandun ng na. halos tao, binasa na yan. And yet, Captain Islao, Oo. alam nila yan, pero Pero- ginagawa pa rin nila yung opposite dun sa utos ng Diyos. Yes. Kaya nga sabi mo nga, pinababa na mismo yung tunay na anak ng Diyos para siya na mismo ang mag-utos, Oo. live in the flesh. Oo. Sinabi niya sa atin na keep yourselves away from the idols, mga Yes. kapsat. So dapat ito isalaksak natin sa ating baga at sa ating kukote. Oo. Di ba? Tama. And even sa Acts chapter 15, di ba? Yes. Captain Islao, Oo. nandoon pa rin yung abstain from food offered to idols. And that Yes. is a form of idol worship in Acts chapter 15, verse 29. At ang resulta nun, ang sabi ni James, di ba, ni Elder James, Mapapabuti ka. mapapabuti kayo pag ginawa nyo to. Amen. Diba? So, sa mga Kristiyano, basahin niyo po yan, Acts chapter 15, verse 29, pinaalalahanan niya ni James doon sa mga bagong convert na mga Kristiyano na nanggaling sa pagiging hintil at naging Kristiyano na hindi na sila magpapatuli, huwag lang nilang gagawin ang 4 na bagay na ito. Anong sabi dito? That you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. Farewell, mga kabsat. So, yan din ang iiwan namin sa inyo Yes. sa aming pagtatapos na aming video na ito na ginawa. Oo. You will do well, mga kabsat, if you flee yourselves from idols. Farewell from America. Buyers. Bye-bye! Bye-bye! Ayan. Until next time, mga kabsat, ha? Yung ating mga gawain dyan, anniversary na ng Rescue Broadcast Global, July 3. Happy anniversary po sa atin. And ang aking panalangin, makapag-open na tayo ng bagong radio program natin dyan locally dyan sa Baguio City. We'll try our best to bring it back, mga kabsat. I'm sure excited na kayo sa pagbabalik ni Captain Islao, ni Philo, at including ang inyong lingkod sa radyo dyan sa Baguio City so that we can bring the gospel to all. Again, mga kabsat, flee from idols. Walang part yan sa buhay ng isang Kristiyano. Alright. So, yan po mga kabsat, ang ating pong Lesson. Episode. yes, episode po. Patungkol po sa Idolatry. idolatry. Alright. Paalam na po kami mga kabsat. And thank you so Buyers. much, Sir Archangel, sa pag-join again. And see you next week. In Para behalf naman of sa my atin. family, mga kabsat, we'd like to say hello to all of you and bye-bye. We'll see you again sa susunod naming podcast. Dito lamang po sa Rescue Broadcast Global. 8 years na po kami. 8 years na. Ayan, maraming salamat po. God bless this ministry and we hope that you will be part of this. Tulungan niyo po kami so that we can bring the gospel all over the world. 8 years na kami. Bye-bye, buyers! Bye-bye!